Melba, may kailangan akong puntahan. Nabalitaan ko pala kanina na hindi pa din gumagaling ang sakit ni paring Nando. Bibisitahin ko muna, mukhang malala na daw kasi. Sige. Sakto lang na nandito ako at nagluluto na ng pagkain natin ngayong gabi. Hayaan mo't kapag natapos na ako, magdadala ako doon ng ulam. Alam mo naman si Maring Tanya, kapag ganyang may sakit ang kanyang asawa, palaging nawawala sa sarili. Tama ka. O sige, hintay na lang kita doon. Sige, malapit na itong maluto. Ano naman bang nangyari kay paring Nando? Mabuti na lang talaga't may kaalaman ng asawa ko sa panggagamot. Dahil kung hindi... Oh, ano yun? Meron bang ibong napakalaki na dumaan dito? Rinig na rinig kong malakas na pagaspas. Nakakapanindig naman ng balahibo. Ay naku, muntik na masunog tong piniprito kong isda. Naku naman! Medyo madami-dami nang ibibigay ko. Ano yun? Tama ba yung naririnig ko? May sumigaw? Boses ba yun ng tao? Ay, Diyos ko, kung ano-ano na lang ang naririnig ko tuwing gabi. Dadaling ko na nga lang ito kina Maring Tanya. Baka hindi pa din sila kumakain. Oh, ano yun? Parang may nakikita akong malaking pakpak. Diyos ko. Tao pa ba yun? O isang halimaw? Isang halimaw! Diyos ko! May sinaktan itong tao! Ano ang nangyari sa... Paterno! Ang asawa ko! Pare! Pare, ano nangyari? Uy! Ano nangyari kay paring Paterno? Sino may gawa sa kanya nito? Ang asawa ko kinain ng halimaw! Ang asawa ko! Halimaw! Isang mabagis na hayop! Ay! Mag-iing ako ng tulog! Hindi! Hindi totoo to! Gumising ka, Paterno! Gumising ka! Ngayong Halloween Special ng Aswang Radio. Aswang Radio. Halloween Special. May espesyal na DJ tayong makakasama. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. May bangkay na naman daw na natagpuan. Naku, nakakatakot! DJ Nicole Yala. Hello, DJ Nicole Yala. Nagpapaalalang hindi lahat ng halimaw nakatira sa dilim. Minsan, nasa sarili nating puso. Abangan sa Aswang Radio. Halloween Special. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Warren. Nag-aaral ng kolehiyo sa course na education. Pinadala ko ang sulat na bilang representante ng aking lola na itatago ko din sa pangalang Lola Dahlia. Dahil sa katandaan, hindi na siya gaano nakapagsulat kung kaya't ako ang kanyang inutusan. Gusto niya ding ibahagi ang kanyang karanasan noong siya'y dalaga pa lang. Patagal ko na ding napapansin na palagi siyang nakikinig sa inyong channel, kaya naiganyo din siyang magbahagi ng kanyang kwento. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwalang may ganitong pangyayari pala noon, si Lola Dahlia. Hindi niya pa ito nakakwento sa amin ng kanyang mga apo. Habang nakikinig ako sa kanya, ramdam ko ang magkasabay na takot at lungkot habang inaalala niya ang nakaraan. Dalaga pa daw noon si Lola. Na umuwi siya sa kanilang baryo dahil gusto niyang pakiramayan ang kanyang tiyahin na nagluluksa dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kasama ni Lola Dahlia ang matagalan niyang kaibigan na si Merton, isang albularyo na babalik din sa baryo upang gamutin ang matandang nangangailangan ng kanyang tulong. At sa kanyang pag-uwi, hindi niya alam na may sasalubong pala sa kanyang kapahamakan. At dito ko nasisimula ang aking kwento. Ngunit bago ang lahat, saan ba nakakarating ang aking kwento? Mag-comment kayo sa baba kung taga saan kayo. Magkukwento na ako na para bang ako si Lola Dahlia. Kumusta na kaya si Tia Melba? Ngayong araw ko lang nabalitaan ang nangyari kay Tio Paterno. Ay, naaawa ko kay Tia. Alam kong siya na lang yung karamay niya lalo't hindi sila pinalaran ng magkaroon ng anak. Si Mama naman nasa ibang bansa.
Hindi niya makakayanang umuwi para kumustahin si Tia. Dahlia, teka, ikaw ba yan? Teka, sinong... Merton? Ikaw pala. Uy, hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Wala bang umuupo sa tabi mo? Naku, oo ha, halika, maupo ka. Kumusta? Galing ka saan? Galing ako sa bahay namin. Ngunit babalik ako ngayon papunta sa dating baryo natin. May nangangailangan kasi ng tulong ko. Tulong? Teka, albularyo ka na? Natupad mo din yung gusto mo noon pa lang? Parang kailan lang ako yung unang ginagamot mo sa tuwing magkakasakit ako ah. Tama ka. Isa na akong albularyo. At maraming beses sa isang buwan na ako pumupunta sa mga liblib na baryo upang tulungan ng mga nababarang o nagkakasakit. Ikaw ba? Kumusta ka? Ang tagal na nating hindi nagkikita, no? Ayos lang ako. Magtatapos na rin ako ng kolehiyo sa susunod na pasukan. Pupunta din ako ngayon sa baryo. Talaga? Bakit? Si Tio Paterno kasi namatay. 2 linggo nang nakakalipas. Ngayon ko lang nalaman dahil matagal bago dumating yung sulat sa amin. Kaya eto ako, pauwi. Dahil kailangan ngayon ni Tia ng karamay. Nako, pasensya na. Ano bang ikinamatay ni Manong Paterno? Hindi ko din alam eh. Hindi sinabi sa akin ni Tia Melba. Ngayon ko palang malalaman pag uwi ko. Kayaan mo, kapag matapos ako dun sa aking gagamutin, bibisita ako sa inyo. Maraming salamat. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Hindi, huwag ka na mahiya. Matagal na tayong magkaibigan. Ba't ka pa nahihiya? Himit akong tumawa sa sinabi niya. Mula pagkabata magkaibigan na kami ni Merton. Palagi kami noon magkasama. Ngunit dahil kailangan na naming umalis sa baryo upang magtrabaho si Mama noon sa siyudad, naghiwalay kami ni Merton. Wala din kaming komunikasyon noon, kaya nagulat akong nagkikita pa din pala kami ngayon at pareho pa kaming babalik sa baryong kinalakihan namin. Dahil mahaba pa ang biyahe, natulog na muna ako. Alam kong gigisingin din naman ako ni Merton kapag dumating na kami. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Naramdaman ko na lang ang tapik ni Merton sa aking braso. Nandito na tayo. Maraming salamat Manong, eto pong bayad ko. Ako na ang nagbayad ng para sa atin. Talaga? Naku, nakakahiya. Eto, pamasahe ko to. Huwag mo nang ibigay. Ayos lang. Parang hindi ka naman nasanay. Palagi kaya kitang nililibre noon. Noon kaya yun, iba na ngayon. Wala namang pinagkaiba. Alam mo, halika na nga. Sasapit na rin ang gabi. Grabe. Ang laki na ng pagbabago. Kaunti na lang ang taong nakadira dito. Di tulad nun, ang dami na ding matataas at makakapal na puno. Oo nga. Kung hindi yata natin kabisadong papunta rito, hindi natin aasahang mayroon palang mga nakatira sa baryong to. Parang nang gubat dito eh. Mukhang ang natitira na nga lang dito ay ang mga matatanda. Halika na. Tumango ako at sumunod sa kanya. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapalingon sa malalaking puno. May napapansin akong kakaiba. Para bang may mga matang nakatitig sa amin. Sa aming bawat galaw. Napansin naman ni Merton ang aking panay na paglingon, kaya huminto siya at hinarap ako. Ayos ka lang ba, Dahlia? Anong tinitingnan mo doon? Wala. Akala ko kasi may tao dun pero wala naman pala. Saan? Sa malaking puno na yon? Oo. Ewan ko din napapatingin na lang ako. Parang may kakaiba kasi Huwag mo na ulit lilingunin. Bakit? May tao ba? O may nakikita ka ba? Hindi ako nakakakita ng mga kaluluwa. Ngunit naninindig ang mga balihibo ko kapag nakatingin ako doon. Narinig mo ba yun? Parang may papalapit sa atin Hindi kaya yung mababangis na hayop yun? Alam mo naman na marami talagang ganun dito, di ba? Dito ka lang sa aking likod. Huwag ka mag-alala. Naku, nakakagulat naman yung ungol ng aso na yun. Napakalakas. Sa tingin ko kailangan na nating umalis dito. Malapit ng dumilim. Tumango ako at nagsimula na ulit kaming maglakad. Hindi ko alam kung dahil ba matagal na akong hindi nakakabisita dito, kaya kung ano-ano ang aking nararamdaman at napapansin.
Habang naglalakad kami, biglang napahinto ako nang may nakita akong anino sa hindi kalayuan sa amin. Kahit pa man hindi pa tuluyang lumulubog ang araw dahil sa matataas na puno at makakapal na dahon, dumidilim na ang paligid. Napahawak ako sa braso ni Merton. Ramdam ko din ang tensyon habang pareho kaming nakatingin sa lumalapit na anino. Anong ginagawa niyo dito? Teka, ang boses na yun ha? Tia Melba? Dahlia? Ikaw ba yan? Tia! Naku, ikaw pala yung naglalakad. Natakot ako nang wala sa oras. Bakit ka na ba rito, Iha? Sinong kasama mo? Siya po si Merton. Hindi niyo ba naaalala? Ang palagi kong kalaro noon. Si Merton? Ang anak ni paring Jose? Ay nako, ang laki mo na. Magandang hapon po sa inyo, Aling Melba. Galing po kay saan? Bumisita lang ako sa puntod ng aking asawa. Palagi akong pumupunta doon simula nang ilibing siya. Nakikiramay po ako sa inyo. Ano po bang ikinamatay ni Manong Paterno? Kinakailangan na nating umalis dito. Umuwi ka na din, Merton. Halika na, Dahlia. Teka, Tia, bakit po? Bakit bigla kang namumutla? Huwag ka na magtanong, Iha. Halika na. Huwag kayong magpapalipas ng gabi dito. Masyadong delikado. Hinila ako ni Tia Melba paalis sa lugar. Lumingon naman ako kay Merton sa huling pagkakataon bago nagpadala sa hila ni Tia. Nakakunot ang aking noo habang nakatingin sa kanyang nag-aalalang ekspresyon. Nang dumating na kami sa kanyang bahay, mabilis niya akong binitawan at nagsindi ng gasera, saka sinarado ang lahat ng bintana at pintuan. Mas lalo akong naguluhan sa kanya. 2 taon lang akong hindi nakakabisita sa kanya, ngunit parang iba na siya sa Tia na aking kilala noon. Tia, ano po bang problema? Bakit kayo agad nagsasara ng mga pinto at bintana at parang balisa kayo? Kapag sumapit ng 6:00, hindi na tayo dapat nasa labas. Bakit po? Dati minsan doon pa nga tayo kumakain eh. Hindi, Iha. Makinig ka na lang sa akin. Simula ngayon kahit anong mangyari, huwag ka nang lalabas kapag gabi. Tia, sandali lang ah. Maupo ka nga muna. Bumibilis yung paghinga nyo eh. May kailangan po ba kayong sabihin sa akin? Iya, magpahinga ka muna. Bukas na ulit tayo mag-usap. Bakit po, Tia? Ayos ka lang ba? Naku, sandali lang po. Kukuha lang kita ng tubig. Ayos lang ako. Salamat sa tubig, Iya. Kung ayaw niyo po munang pag-usapan, wala pong problema. Ramdam ko ang inyong lungkot. Pero Tia, nandito lang ako. Kami ni Mama. Kahit na nasa ibang bansa siya, palagi niyang gusto makatanggap ng liham mula sa atin. Maraming salamat. Sa totoo lang natatakot ako. Hindi kita gustong papuntahin dito, ngunit... Tia, huwag niyong sabihin yan. Pamilya niyo ako at handa akong samahan ka. Pasensya na po at hindi ako nakadalo sa inyo at kay Tiyo ng mas maaga. Umabot ng halos 2 linggo bago dumating sa akin yung liham. Ayos lang, Iya. Kaya nga lihim akong nananalangin na sana hindi na sa'yo dumating ang liham. Bakit naman po, Tia? Huwag mong isipin na wala kaming pakialam sa'yo. Hindi tungkol doon, Dahlia. Natatakot akong kapag pumunta ka dito ay mapahamak ka din. Ho? Bakit naman po ako mapapahamak? May nanggugulo po ba sa inyo? Sa inyo ni Tiyo? Hindi. Iba ang ibig kong sabihin. Hindi tao. Anong hindi tao? May mabangis na hayop ba? Pwede naman nating ipanawagan sa mga... Mali ang iniisip mo. Bukas na lang, Iya. Matulog ka na lang muna at magpahinga. Ako nang bahala dito. Sige po, Tia. Wala pong problema. Basta kung gusto mo nang kausapin ako, nandito lang po ako. Maraming salamat, Iya. Nga pala, halika. Ditong magiging kwarto mo. Ngumiti ako sa kasinundan si Tia papunta sa katabi niyang kwarto. Kimit akong napangiti habang inaalala na dito din ako noon madalas naglalaro. Nakita ko sa maliit na cabinet ni Tia ang litrato niya at ni Tiyo Paterno. Kumirot ang puso ko dahil sa lungkot. Nasaksihan ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Tinuturing ko na din si Tiyo na tatay. Bigla akong naalala ang lahat ng mga tinuro niya sa akin tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Napatingala ako dahil unti-unting nagbabadya ang aking luha.
Lihim akong napasinghot dahil ayokong makita ni Tia ang aking pag-iyak. Sa'yo pa din itong kwarto, Iha. Hindi man kami biniyayaan ng isang anak. Para ka na din naming anak. Tia, huwag mong sabihin yan. Dahlia, ayos lang. Matagal na naming tanggap. May mga bagay talagang hindi pinagkakaloob ang Diyos dahil meron siyang ibang ibibigay. Tia, pasensya na po. Sinusubukan kong pigilan yung luha ko. Iha, ilabas mo lang. Si Tiyo. Hindi ko man lang siya ulit nakita. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Hindi ko po matanggap eh. Gusto ko sana kayong makasama lahat sa araw ng aking pagtatapos. Kaso... Patawarin mo ko, Iha. Patawarin mo ko. Hindi niyo po kasalanan. Huwag niyong sisihin yung sarili niyo. Niyakap ko siya ng mahigpit at umiyak sa kanyang balikat. Ramdam ko lamang ang kanyang paghimas ng aking likod. Ilang sandali lang humiwalay ako sa kanya at inalalayan niya ako papunta sa kwarto. Nanatili si Tia sa aking tabi hanggang nakatulog ako. Kinabukasan, nagising ako nang maamoy ko ang masarap na sinangag na niluto ni Tia. Dahan-dahan akong umupo at ramdam ko ang mabigat na tuklap ng aking mga mata dahil sa pag-iyak ko kagabi. Tumayo ako at dumiretso sa kusina. Tia, nagising ako sa mabangong niluluto mo ah. Paniguradong nagugutom ka na. Huwag ka mag-alala, matatapos na ito. Tutulungan ko na ho kayo. Ayos lang, ako na. Maupo ka na lang muna dyan, hindi na ito magtatagal. Sige po. Sabihin niyo lang, Tia, kung kailangan niyo ng tulong ko ha. Oo, walang problema, Iha. Nga pala si Merton kasama mo kahapon, hindi ba? Opo, bakit po? Nagulat lang din akong dumalaw siya dito. Matagal na din kasi siyang lumipat simula nang magkasakit ang kanyang mga magulang. Sinabi niya sa akin may nangangailangan ng tulong sa kanya rito eh. Nangangailangan ng tulong? Sino? Hindi po niya sinabi sa akin. Albularyo na po kasi siya, Tia. Natupad na niya yung matagal na niyang gustong gawin. Teka, talaga? Isa siyang albularyo? Opo, Tia. Bakit po? May kailangan ka din bang ipagamot sa kanya? May masakit ba sa'yo? Hindi. Sino yan? Aling Melba, Dahlia, magandang umaga. Ako to, si Merton. Teka, si Merton. Pagbubuksan ko lang, Tia. Sige, papasukin mo na. Sakto lang at kakain na tayo. Simula kahapon, ngayon ko lang ulit siya nakita na nabuhayan ng loob. Lihim akong napakunot noo saka pumunta sa harapan para buksan ang pinto. Pumungad sa akin si Merton na may dalang kamote. Ngumiti siya sa akin at ginantihan ko din siya. Saka pinapasok ko siya sa loob. Nagulat na lang ako nang makitang sumunod pala sa akin si Tia Melba. Nilagpasan niya ako at agad na lumapit sa binata. Merton, nandako, halika. Saktong may niluto akong sinangag at itlog. Magandang umaga po. Ayos lang po. Kumain na po ako. Eto pala, pinabibigay ni Manong Nando. Ganun ba? Hayaan mo na yan dyan. Mamaya na lang namin yan kakainin. Halika na, kahit konti lang sabay-sabay tayong kumain. Bakit parang kakaibang kilos nga ni Tia? O masyado ko lang binibigyan ng pansin ng lahat ng kilos niya? Maupo ka muna. Ikaw din, Iha. Ayos lang po talaga, Aling Melba. Kumain na ako. Kahit konti lang. Nakakahiya naman sa'yo kung uupo ka lang. Sige na. Eto, konti lang naman ang kanin sa plato mo. Sige po, maraming salamat. Tapos ka na ba pala sa ginagamot mo? Sino pala yun at bakit siya nagkasakit? Oo nga pala. Nagulat ako kahapon nang malaman na ang matandang yon ay si Manong Nando. Halos isang buwan na siyang may sakit. At kahit sino, wala pang nakakapagpagaling. Teka, oo nga pala. Galing yung kamote kay Manong Nando. Matalik siyang kaibigan ni Tio Paterno. Ano nangyari sa kanya? Sa ngayon, hindi ko malaman kung anong dahilan. Medyo nakakalito din kasi dahil kakaiba ang kanyang sakit. Mukha siyang binarang ngunit hindi ko malaman kung sino ang may gawa nito. Mukhang lumala ng kanyang sitwasyon. Talaga ba? Naku, kawawa naman siya. Paniguradong hindi nakadalo si Manong Nando kay tatay.
Di ba, Tia Melba? Hindi naman niya kailangang dumalaw. Kumain na kayo. Po? Bakit naman po? Parang galit ka, Tia. May problema po ba? Nag-away ba kayo ni Manong Nando? Ay naku, teka, yung kamote kailangan nating kainin. Dahil sa walang hiyang sakit niya. Tiningnan niya ang kamoting dala ni Merton sa kagalit na tumayo. Kinuha niya ito bago itinapon sa labas. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Nakita ko kung paano magliyab ang mga mata ni Tia Melba. Ngayon ko lamang siyang nakitang ganyan. Bigla akong kinabahan sapagkat bigla akong naalala na hindi pa niya kinukwento ang tungkol sa pagkamatay ni Tio. Lihim akong napailing saka lumapit kay Tia. Tia, bakit mo naman tinapon? Dala yan ni Merton. Hindi natin alam kung anong nandiyan dyan. Baka makahawa sa'yo. Sa akin. Pero hindi niya naman po kailangan gawin yon. Kinamumuhian ko sila. Hindi ako kailanman tatanggap ng kahit anong gamit o pagkain galing sa kanila. Tia, anong ibig niyo sabihin? Bakit? Anong nangyari? Sabihin niyo po sa akin. Kumain na kayo. Tia, teka lang. Dalia, hayaan mo na si Manang Melba. Mukhang hindi pa din nawawala sa kanyang puso ang lungkot ng pagkamatay ng kanyang asawa. Pero hindi ko siya maintindihan. Bakit siya nagkakaganyan? Bakit hindi niya masabi sa akin ang dahilan? Hindi natin siya dapat pilitin, Dalia. Nabalitaan kong nakita ng dalawang mata niya ang patay na katawan ng kanyang asawa. At kung tama ang sabi-sabi, namatay ito dahil sa mabangis na hayop. Nakita ng tiya mo ang kalunos-lunos na kalagayan ni Manong Paterno. Ano? Hindi dahil sa sakit? Hindi, Dalia. Alam mo namang malakas ang tiyo mo, di ba? Malayo ang posibilidad na namatay siya dahil sa sakit. Alam mo yun. Kung ganon, anong klase mabangis na hayop ang papatay sa tiyo ko? Kaya ba takot na takot si Tiyang lumabas ng gabi? Dalia, huminahon ka muna. Darating din ang oras na malalaman mo ang totoong nangyari. Ang kinakailangan mong gawin ngayon ay maging handa ka sa malalaman mo tungkol sa nangyari sa iyong tiyo. Hinawakan ako ni Merton sa balikat habang nakatingin sa aking mga mata. Nabasa ko sa kanyang mga mata na nagsisisi siyang sinabi niya sa akin ngayon ang lahat. Wala akong nagawa kundi mapaupo at mapatulala habang aking mga luha ay patuloy pa din sa pagpatak. Bigla akong naalala si Tia at agad na pinunasan ang aking mga luha. Tinatagan ko ang aking loob dahil alam kong hindi ito ang tamang oras upang maging mahina dahil kailangan ako ni Tia. Umayos ako ng upo sa katumingin kay Merton. Hindi ako nagsalita. Kumain lang ako at sinaluhan niya ako. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Tia Melba kaya napatayo ako at lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Iha, Dalia, patawarin mo ako sa ginawa ko kanina. Hindi po, Tia. Ako pong dapat manghingi ng tawa dahil hindi ko man lamang inalalang yung sitwasyon. Alam ko mahirap, Tia, na sabihin sa akin kung ano nangyari kay Tiyo. Kaya ngayon, hindi na kita pipilitin. Nandito lang ako sa tabi mo hanggat kaya mo nang sabihin sa akin, Tia. Dalia, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo, ngunit dahil nandito na si Merton. Ano pong nandito na si Merton? Bakit po? Merton, may alam ka ba tungkol sa mga aswang? Aswang? Anong ibig niyong sabihin? Ano pong aswang? Ang tiyo mo, Dalia. Ang pumatay sa kanya ay isang aswang. Ano? Aswang na palagi nakakwento na ng mga matatanda? Alam kong hindi ka kaagad maniniwala, Iha. Ngunit nakita ng dalawang mga mata ko. Gabi noon. Pupunta si Paterno kina Paring Nando dahil sa sakit niya. Ngunit hindi namin alam na dahil sa kanyang pagpunta doon, ay magiging resulta ng kanyang ikapapahamak. Kaya simula noon, kinamumuhian ko na sila. Hindi ko sila mapapatawad. Tia, hindi ako makapaniwala. May aswang sa baryong ito? Oo. Kaya matagal na ako naghahanap ng albularyong tutulong sa akin. Ngunit sa loob ng 2 linggo, walang naniwala sa akin. Sinasabi nilang nababaliw na ako. Sinasabi nilang ang nakita ko ay isa lamang mabangis na hayop
Ngunit totoo ang lahat. Nasaksihan ko ang lahat. Napaupo si Tia Melba kaya agad ko siyang sinalo. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Lumapit naman din kaagad si Merton sa amin at tinulungan akong dalhin si Tia sa kanyang kwarto. Pagdating namin doon, hindi na siya nagsalita. Nanatili lang siyang nakatingin sa bubong. Napayakap ako sa sarili ko habang nakatingin sa sitwasyon ni Tia. Lumapit sa akin si Merton at hinawakan ako sa balikat. Ako na lang muna Dahlia ang aasikaso sa yung tiya. Mas magandang tigilan muna natin siya sa mga tanong dahil baka ikasama ito ng kanyang kalusugan. Sige. Dito lang muna ako sa labas. Sabihan mo agad ako kung may kailangan si Tia. Oo naman, huwag kang mag-alala. Hindi ako makapaniwala. Si Tio Paterno? Pinatay ng aswang? Totoo ang mga aswang? Kung gano'n, delikado rito. Kailangan na namin umalis. Merton? Anong kondisyon ni Tia? Nagpapahinga muna siya. Napansin ko ding parang kulang siya sa tulog. Anong gagawin natin? Nag-aalala ako para sa kanyang kaligtasan. Lalo na sinasabi niyang may aswang. Huminaong ka muna Dahlia. Gusto mo bang lumabas muna tayo para magpahangin? Sige. Aaminin kong hindi ko inaasahan ang sinabi ng tiya mo. Ang tungkol sa aswang. Kahit ako, hindi pa rin ako makapaniwala. Sa tingin mo, totoo ang aswang? Hindi pa ako nakakasagaw ng aswang. Ngunit base sa nakita ko, sa sitwasyon ni Manong Nando, may posibilidad na totoo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko kagabi na parang kagat sa kanyang binte. Kakaiba. Hindi ito kagat ng natural na hayop. Kinagat siya ng aswang? May posibilidad. Ngunit hindi ko pa nakukumpirma. Dahil hindi ko din alam ang pamilya niya kung saan siya galing bago siya nakagat. Nakita na lang nila siya na nakahandusay sa labas ng kanilang bahay noong madaling araw. Wala bang kinakwento si Manong Nando? Sa nangyari sa kanya? Hindi siya makausap ng maayos. Pero kahit na, kukumbinsihin ko si Tia Melba na isama ko siya sa syudad. Mas magiging panatag ako kung nandun siya. Lalo na't mag-isa na lang siya ngayon. Nakita kong mabagal na tumango si Merton, saka tumingin sa malayo. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Nanatili kami doon ni Merton at hinayaan ng katahimikan ang pumagitna sa amin. Nang darating na ang tanghali, tumayo naman ako at pumunta sa kwarto ni Tia Melba dahil hindi pa siya kumakain. Pagdating ko doon, labis akong nagulat nang biglang hindi ko na siya makita sa loob. Tia! Ano nangyari? Bakit ka napasigaw, Dahlia? Si Tia! Wala dito si Tia! Huminaong ka, Dahlia. Baka nandun lang siya sa kusina, sa likod ng iyong bahay. Kinakabahan ako. Paano kung... Ang mga aswang ay malalakas tuwing gabi, hindi umaga. Ngunit baka tinangay niya si Tia. Wala dito sa kusina. Wala din sa labas. Tia! Tia! Teka lang, baka may makita tayo sa kwarto niyang pwedeng magbigay sa atin ng impormasyon kung nasan siya. Ikaw, may alam ka ba? Wala. Hindi ko alam. Palagi nagpapaalam sa akin ng si Tia kung aalis siya. Kailangan na ba natin manghingi ng tulong sa taga-baryo? Sandali lang. Teka, dahon nito ng rosas, di ba? Oo. Bakit? Anong meron sa dahon na yan? May nakita akong isang kumpulan ng pulang rosas at iba pang mga bulaklak sa maliit na lamesang yan. Sa tingin mo, saan kaya niya yun gagamitin? Teka. Si Tio. Sa punto ni Tio. Maaaring nandun nga siya. Malakas ang kutob kung nandun siya, Dahlia. Huwag kang masyadong mag-alala. Nananalangin akong tama ka, Merton. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung pati siya mahalagi sa panganib. Humahangos kaming pumunta sa sementeryo. Malayo pa lang ay nakita ko na ang damit na lila, ang damit na suot ni Tia. Agad ako nabuhayan ng loob. Kaya naman tumakbo kami palapit sa kanya. Hindi ko ininda ang mga matataas na dahon na dumadapo sa aking binti. Malapit na sana ako sa kanya
na biglang napahinto ako dahil may nakita akong gumalaw na anino sa di kalayuang puno. Hinawakan ni Merton ang aking balikat. Bigla namang nahagip ng mata ko ang isang matandang lalaking mukhang binibisita din ang kanyang namatay na pamilya. Ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Namamalikmata lang yata ako. Tia, bakit hindi mo sinabi sa amin na dadalaw ka kay Tiyo? Nag-alala kami. Pasensya na iya. Hindi ko naalala nandyan pala kayo. Palagi kasi akong pumupunta dito ng tanghali hanggang hapon. Sinasamahan ko si Paterno at kinakausap. Paterno, etong pamangkin natin. Ang ganda pa din niya. Pasensya na po sa pagsigaw, Tia. Nag-alala lang po ako lalo na't... Ayos lang. Ako ngang dapat manghingi ng tawa dahil madalas ng pagkawala ko sa sarili. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tia, nandito lang ako. At paniguradong ang kaluluwa ni Tiyo ay palagi din nakabantay sa iyo. Totoo ba? Oo naman. Alam mo naman kung gaano ka kamahal ni Tiyo. Sana din payapa na ang kanyang kaluluwa. Palagi ko siyang pinagdarasal. Walang araw na hindi ko siya kinakausap. At minsan, nararamdaman ko ang kanyang presensya na para bang nandito lang siya, dito sa aking tabi. Panigurado nakangitiin araw-araw. Palagi niyang gustong mga kwento niyo eh. Dahlia, bakit siya pa? Bakit siya pang pinatay ng aswang sa lahat ng taong pwede niyang saktan? Bakit ang asawa ko pa? Tia, Hindi ko pa din matanggap, Iya. Hindi mawala sa isipan ko ang itsura ng aswang. Hindi ko din maiwasang isipin na baka balikan ako ng halimaw na yon. kaya po nag-aalala ako sa inyo eh. At gusto ko sanang sumama na kayo sa akin sa syudad. Doon tayo magsimula ulit. Sa syudad, iiwan ko si Paterno. Hindi ko magagawa. Tia, pwede naman natin siyang palaging bisitahin. Ngunit napakalayo sa inyo dito. At hindi ko maaatim na iiwan ko siya. Alam kong palagi niya akong hinihintay. Pero paano na lang kinatatakutan niyo? Paano kung sakta ng halimaw niyan tayo? Hindi niya yun ulit magagawa sa pamilya ko. Lalaban ako. Lalaban? Nandito ka, Merton. Isang albularyo. Kailangan ko ng tulong. Talunin natin ang aswang. Ibagiganti natin ang pagkamatay ni Paterno. Tia, masyadong delikado. Alam ko. Ngunit hindi ako papayag na manatiling buhay ang halimaw na yon. Walang araw na hindi ko naaalalang nangyari sa asawa ko. Hindi ko na ulit yun gustong mangyari sa kahit sino. Merton, pwede mo ba akong tulungan? Tutulong ako. Sa abot ng makakaya ko. Merton, baka mapahamak tayo. Umuwi ka na sa syudad, Dahlia. Kami nang bahala dito. Ano? Bakit ako uuwi? Bakit kita iiwan dito lalo na't kakalabanin mo ang alimaw? Ang aswang na yun na kaya kang balatan ng buhay? Alam ko. Ngunit mas mapapahamak ka kung hindi ka aalis dito. Kung hindi kayo sasama sa akin, hindi ako aalis. Dahlia, kailangan mong umalis. Hindi. Kung kakalabanin niyo yung aswang, kakalabanin ko din yon. Hindi ako papayag na magpakaduag. Takot ako, aminado ako. Ngunit mas ikakatakot ko kung may mangyaring masama sa inyo. Hindi na nakapagsalita si Tia. Naluluha akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Mabigat ang atmosfera ng paligid. Hindi ko gusto ang aking nararamdaman ngunit kailangan naming malagpasan ang pagsubok na ito. Nanatili kami ni Merton sa tabi ni Tia Melba. Buong hapong kinausap niya si Tio at ganun din ako. Nakwento ko lahat sa kanya ang nangyari sa akin noong 2 taon na ang nakakalipas. Palapit na ang gabi kaya napagdesisyon na naming umuwi na. Habang nasa daan kami, agad akong nagkaroon ng ideya. May parte sa akin na kailangan kong malaman ang lahat-lahat mula sa simula. Umawak ako sa braso ni Merton. Kunuto naman siyang lumingon sa akin. Tia, doon lang muna ako matutulog sa dating bahay ni Merton. Ano? Aray, bakit ka nangahapak? Kina Merton? Bakit? Anong gagawin mo doon? Sinabi niya sa akin nung papunta pa lang kami dito na may ibibigay siya sa akin. Gusto ko sanang kuhain to ngayon eh.
Ang kaso magagabi na. Siguradong pagdating namin doon, hindi na ako makakabalik. Ayos lang po ba? Importante ba yan? Totoo ba, Merton? Sabihin mo oo. Oo. Kailangan niya to sa pag-aaral niya sa susunod na pasukan. Medyo nagulat nga ako ngayon sa balak niyang kuhain. Siyempre, nasasabik na ako. Kung ganon, doon ka lang muna magpalipas ng gabi sa kanila. Pero Dahlia, ang bilin ko sa'yo. Total para naman kayong magkapatid, alam niyo ang ginagawa niyo. Opo naman. Wala kaming gagawing masama. O siya, kailangan ko na din munang magpahinga. May pagkain pa po pala sa bahay. Kumain muna kayo, tiya. Salamat, Dahlia. Sige, mauna na ako. Ano bang pinagsasabi mo, Dahlia? Anong ibibigay ko sa'yo? Grabe ang pagod ni tiya. Naniniwala siya sa palusot ko. Akala ko nga hindi niya ako papayagan eh. Bakit ba kasi? Anong gagawin mo? Pupunta tayo kay Manong Nando. Ano? Bakit? Alam mo namang ayaw ng tiya mo sa kanya, di ba? Oo, syempre alam ko pero pupunta pa rin ako doon. Papunta naman talaga ako dun para kumustahin siya. Ayos! Kasama ako sa'yo. Bakit nga? Anong nasa isip mo? Basta, huwag ka ng maraming tanong. Halika na! Oo na, hindi mo naman ako kailangang hilahin Kumapit ako sa braso ni Merton at naglakad kami papunta kina Manong Nando. Alam kong hindi ako papayagan ni Tia Melba kung malaman niyang dito kami pupunta ni Merton ngayon. Habang nasa daan, panay ang tingin ko sa taas at sa likod ng mga puno. Mukhang nararamdaman naman ni Merton ang pangangamba ko, kaya hinawakan niya ang balikat ko. Gulat akong tumingala sa kanya. Dalian mo ng paglalakad mo. Baka maabutan tayo ng gabi sa daan. Oo. Medyo dumidilim na nga eh. Ay, teka. Narinig mo ba yun? Parang may kaluskus galing doon. Huwag kang magtuturo sa kahit na saan. Magmadali na tayo. Natakot ako. Baka ang aswang na yun. Kaya kailangan nating mas lalong kumilos. Huwag kang lilingon. May naririnig akong pagaspas ng pakpak. Ano yun? Huwag ka sabing lilingon eh. Naku, Malapit na tayo kina Manong Nando. naku. Mas lalong lumalakas ng pagaspas. Baka nasa likod na natin siya. Manang Tanya! Tulong! Tao po! Boses ba yun ni Barton? Sandali lang, iho! Bago buksan ni Manang Tanya ang pinto, lumingon ako at nanlaki ang mata ko nang may nakita akong malaking nilalang na lumilipad. Ang kanyang pulang mga mata ang mas nakakuha ng aking atensyon. Mabilis kong tinapik ang balikat ni Merton hanggang hinain niya ako papasok nang buksan na ni Manang Tanya ang pinto. Hinihingal at nanginginig naming sinarado ang pinto. Gulat naman si Manang Tanya, ngunit hindi kami makapagsalita dahil sa sobrang kaba. Dahlia, teka. Ano yun? May tao ba sa kusina? Huwag po. Huwag yung bubuksan ng pinto o bintana. Dito lang po tayo sa loob. Mas ligtas tayo rito. Anong nangyayari? O Diyos ko, sisirain ba noon ang bubong ko? Ako na po, Manang Tanya. Dito na muna kayo ni Dahlia. Ako na po ang pupunta sa kusina. Tama po. Delikadong pagpunta doon. Delikado? Anong ibig mong sabihin? Aray! Nando! Ang asawa ko! Ano pong nangyayari? Sinusumpong na naman siya ng kanyang sakit. Merton! Kailangan namin ng tulong mo! Susunod ako. Papalayasin ko lamang tong halimaw na to. Pagkasabi niya noon, nakarinig ako ng mahinang kalampag na sinabayan ng paghiyaw ng aswang. Ngunit hindi ko na ito nabigyan ng pansin nang makita ko ang kalagayan ni Manong Nando. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang balat ay namumutla na. Hinawakan ni Manang Tanya ang kamay ng kanyang asawa at umiiyak na nagdarasal. Lalapit na sana ako nang biglang umubo ng dugo ang matanda. Kaya mas lalo kong nanginig sa takot. Manong Nando! Merton! Panyo! May panyo dito si Manang Tanya! Diyos ko! Pagalingin niyo na ang asawa ko! Diyos ko! Naghihirap na siya. 1 buwan na. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo po kami, Panginoon! Huwag mo hayaan na saktan kami ng halimaw!
Dahlia, umalis na ang aswang. Anong nangyayari? Nagsusuka kanina si Manong Nando ng dugo. Pero ngayon tumigil na. Nando! Gumising ka, Nando! Anong nangyari sa kanya? Mukhang nawalan siya ng malay dahil sa sakit na nararamdaman niya. Oh, Diyos ko! Akala ko mawawala na ng tuluyan ang aking asawa. Lumapit na ako kay Manang Tanya sa kahinima sa kanyang likod habang nakatingin kay Manong Nando. Payat na siya. Mukhang nauubusan na din siya ng dugo. Lumingon ako kay Merton na nakita kong pareho kaming nag-iisip. Alam namin na susunod na mga araw, mas magiging malala ang sitwasyon ng matanda. Hindi muna ako nagsalita. Pilit kong pinoproseso ang lahat. Biglang pumasok sa isipan ko ang aswang. Hinawakan ko si Merton at sinenyasan siyang lumabas muna kami ng kwarto. Anong ginawa mo sa aswang? Sinubukan kong sabuyin ng asin ang bubong kung nasaan ang aswang. Humiyaw ito at mukhang umepekto naman kaya umalis ito. Mukhang mas lalo na ngayon ang posibilidad na ang aswang ang may gawa noon kay Manong Nando. Anong ibig mong sabihin? Nang umalis ang aswang, biglang huminto sa kakaubo ng dugo si Manong Nando. Kung gano'n, ang natatanging paraan para gumaling siya ay ang patayin ng aswang. Pareho tayo nang iniisip. Ngunit hindi din ako sigurado. Manang Tanya, umupo muna kayo. Mukhang nanghihina po kayo. Berton, may pag-asa pa ba ang aking asawa? Manang Tanya, gagawin natin ang lahat para gumaling siya. Ayokong maging aroganting pakinggan, ngunit sawa na akong marinig ang eksaktong linya na yan. Marami na kaming nilapitan. Padre, mga doktor sa iba-ibang ospital. At ikaw, isang albularyo, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Dahil hindi nila nalalaman kung anong rason kung bakit siya nagkakaganyan. Anong ibig mong sabihin? May ideya kami kung sino ang may gawa nun kay Manong Nando. Sino? Ibig sabihin, tao? Ngunit walang kakaway ang aking asawa. Alam ko magugulat kayo sa maririnig niyo sa amin. Pero, aswang ang may gawa nito sa kanya. Ano? Anong aswang? Hindi niyo po ba tinatanong kung anong dumapos sa bubong ninyo kanina? Yung kalampag. Ang alam ko'y parang isa itong malaking ibon. Minsan nagising din ako noon dahil sa masamang pakiramdam ni Nando. At parang naririnig kong sumasabay ang ingay sa kusina. Ang kalampag na yon ay ang aswang. Oh, Diyos ko! May aswang! Sinasaktan niya ang aking asawa! Tama po kayo. At alam kong mahirap itong paniwalaan pero aswang din po ang pumatay sa aking tiyo. Panginoon ko! Ay, patawarin mo kami. Aswang ang pumatay sa iyong tiyo. Noong gabing yon. Opo, mukhang hindi pa po kayo nasasabihin, tiya. Simula nang mamatay si Paring Paterno, hindi kami kinakausap ni Maring Melba. Hindi ko alam kung anong dahilan na kanyang galit sa amin. Kung maayos lang sana ang kalagayan ni Nando, isasamahan ko si Melba sa kanyang pagluluksa. Hindi ko po alam kung kailangan kong sabihin to sa inyo. Mukhang si tiya na po ang bahalang ipaliwanag sa iyong lahat. Sa ngayon, ang iniisip namin sanhi ng kanyang sakit ay ang aswang. At ang natatanging paraan lamang ay ang kalabanin nito o mas maraming madadami na tao. Hindi pa din ako makapaniwala. May aswang. Kung ganoon noong gabing yon, ang aswang ang nanakit sa kanya. Malaki po ang posibilidad. Oh, Diyos ko! Anong gagawin ko? Ay, paano kung kuhain niya ang asawa ko? Ay, paano kung... Huminahon po muna kayo. Magtutulungan po tayo. Hindi natin nahahayaan na may mangyaring masama sa kahit sino dito sa baryo. Sinubukan kong himasin ang likod ni Manang Tanya para huminahon siya. Nang kumalma na siya, sinabihan kami na dito na lang muna kami matulog sa bahay. Nagpasalamat naman kami ni Merton, ngunit pareho kaming nagulat nang isa lang pala ang kwartong bakante. Napatingin ako kay Merton, pero nagkibit balikat na lamang siya. Pwede namang doon ka na lang muna sa sala. Oo naman. Isa lang naman ang kwarto. Bakit naman ako hihiga sa tabi mo?
Wala akong sinabing dito ka sa tabi ko hihiga. Ang kulit pa din ninyong dalawa. O siya, magpahinga na muna kayo. Maraming salamat sa tulong ninyo. Walang anuman po. Maraming salamat din po sa pagpapatuloy sa amin. Anong iniisip mo kanina? Bakit mo sinabi sa harapan ni Manang Tanya ang tungkol doon? Tungkol ba saan? Wala naman akong sinabing masama. Ang alam ko, yun naman ang nasa isip mo eh. Hindi ah. Ano kala mo? Tatabi ako sa'yo? Kalampagin sana ang kwarto mo ng aswang. Hoy! Hindi magandang biro yan ah. Paano na lang kung bumalik yun? Nagbibiro lang ako. Hindi yan. Kung sakali man, tawagan mo ako. Anong kung sakali man? Merton! May posibilidad naman talaga. Ewan ko sa'yo. Tinatakot mo lang naman ako eh. Ikaw lang talagang natatakot. Napailing na lang ako saka naiikot ko ang aking mga mata sa sinabi ni Merton. Pagkatapos noon, isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot sa buong silid. Dahil doon, mas lalo kong napapansin ang kaunting kaluskos dahil sa hangin. Napayakap ako sa sarili ko at uupo na sana ako sa kama nang may marinig akong malakas na huni ng ibon. Agad akong napatayo at tumatakbong lumabas sa kwarto. Gulat na hinarap ako ni Merton, ngunit tanging paghawak ko lamang ng mahigpit sa kanyang braso ang nagawa ko. Oh, ano nangyari? Bakit parang namumutla ka? Hindi ko kayang matulog ng mag-isa ngayon eh. Anong hindi mo kaya? Maayos naman ang istruktura ng kwarto mo. Nag-aalala ako. Baka bumalik yung aswang eh. Tinatakot lang kita. Naniwala ka naman. Hindi, basta ayoko mag-isa. Ang ibig mo bang sabihin, gusto mo akong kasama? Ano? Hindi! Kailangan ko ng tulong mo kaya samahan mo ko. Ba't kailangan mo pang sumigaw? Sige na, tama na yung pagbibiro mo. Oo na, sige na. Doon na ako matutulog. Sige, alika na. Dito ako sa kama, diyan ka sa sahig. Natural. Ikaw lang naman ang nag-iisip na tatabi ako sa iyo eh. Ano? Ikaw, Merton, ayusin mong tabas ng dila mo. Nakakainis ka na. Oo na, sige na. Kailangan na nating matulog. Sige. Merton. Uy, gising ka pa ba? Nakatulog ka kaagad. Hindi ko alam kung naririnig mo to pero salamat sa pagsang-ayon na tulungan kami. Tunay nga, mabait ka. Hindi ko narinig na nagsalita si Merton kaya pumikit na lang ako. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng antok at nakatulog. Kinabukasan na alimbungatan ako nang marinig ko ang sunod-sunod at malalakas na pagkatok. Agad akong tumayo at saktong tumama sa aking mga mata ang sinag ng araw. Umaga na. Napatingin ako kay Merton na nagising din. Sabay kaming tumayo at pumunta sa sala para makita kung ano ang nangyayari. Nakita ko ang tsinelas ng pamangkin ko sa bahay niyo. Nasaan si Dahlia? Tia Melba, anong ginagawa niyo rito? Dahil dito nga sila sa loob, natutulog. Palabasin mo si Dahlia. Ano ha? Pagkatapos niyong ipahamak ang asawa ko, ang pamangkin ko naman, napakakapal na mukha niyo. Uminahon ka muna, Maring. Hindi mo ako mare. Matagal ko nang kinalimutan ang ating pagkakaibigan. Palalabasin niyo si Dahlia o tayo ang Tia! Tama na po! Dahlia, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Kinuha ka ba niya nung nandun ka kay na Merton? Pumunta ako sa kanila ngunit wala kayo doon. Hindi nga ako nagkakamaling itong pamilyang tong may balak manakit sa'yo. Hindi po, Tia. Huminahon po kayo. Wala po silang balak na saktan ako. Ako po ang pumunta dito kagabi. Ano? Dahlia, huwag mo nang pagtakpa ng mga mamamatay taong pamilyang to. Anong sinabi mo? Anong ginawa namin sa inyo para pagbintangan mo kami ng ganyan? Wala kaming ginawa kundi maging mabuti sa inyo. At tinatanong mo pa talaga, ha? Mukhang nakalimutan mo na palang namatay ang asawa ko dahil sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Kami ang rason ng pagkamatay niya, ha? Tama ka. Dahil sa inyo. Kung hindi mo sana siya pinapunta sa inyo nung gabing yun,
Hindi siya susugurin ng aswang. Ano? Wala akong sinabing pumunta siya sa bahay noon. Sisinungaling ka pa. Sinabi sa akin ng asawa ko bago siya namatay. Tia, tama na po. Mali po kayo ng pinagbubuntungan ng galit. Hindi po si Manang Tanya ang may kasalanan. Tumigil ka! Umuwi na tayo. Nilalaso ng utak mo ng matandang yan. Tia, sandali lang po. Hindi niya po kasalanan. Ako yung pumunta rito. Anong ibig mong sabihin? Nagsinungaling po ako. Sinabi ko sa inyo pupunta ako kina Merton pero hindi yan totoo. Dahlia, bakit mo ito ginagawa? Dahil gusto kong magtulungan tayo para talunin yung totoong kalaban. Kahit na alam mong sumisikip ang dibdib ko, kapag nakikita kong babaeng yan, Dahlia, Tia, hindi po. Mali po kayo. alam mo kung anong pinagdadaanan ko, Iha. Lahat ng araw tinitiis ko. Dahil wala na ang aking asawa. Tia, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Umuwi na tayo. Nanlamig ako nang makita ang walang emosyon niyang muka. Napakagatlabi ako at sumama kay Tia pa uwi. Hindi na muna din kami sinundan ni Merton. Habang nasa daan, wala akong masabing salita. Tikom ang aking mga bibig at nag-aalala ako na baka kapag nagsalita ako, mas sumabog si Tia sa galit. Nang makarating na kami sa bahay, pumunta agad si Tia sa kusina at naiwan ako sa sala. Napatungo ako. Alam kong may kasalanan din ako, ngunit hindi pa naman ito para sa ikasasama. Kakain na tayo. Tia, patawad po sa pagsigaw ko kanina. Huwag na muna natin yung pag-usapan. Magandang umaga po. Tao po. May tao. Sandali lang, Dahlia. May inaasahan bang panauhin si Tia? Magandang umaga po. Sino kayo? Ako po si Efren. Pasensya na, ngunit pwede po bang makahingi ng tubig? Nakalimutan ko kasi magdala kaninang madaling araw at malayo pang aking lalakbayin. Nako, mukhang malayo ang yung nilakad, Mano. Umupo muna kayo dito sa loob. Nakakaya naman. Ayos lang. Nandito kami't kumakain. Halika, sumalo ka sa amin. Napatingin ako sa pinapasok ni Tia Melba na boses matandang lalaki. Alam kong gagawin talaga ito ni Tia dahil ugali niya ang pagiging matulungin at maalaga. Kahit sa mga pulube, malambot ang kanyang puso. Nang tuluyang makapasok ang matanda, napakunotno ako dahil mukhang nakita ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan. Lumapit sa akin si Tia. Mamaya na tayo mag-usap tungkol sa nangyari kanina. Opo. Kilala niyo po ba siya, Tia? Hindi. Ngunit nangangailangan daw siya ng tubig. Sandali lang. Kukuhanan ko siya. May kamote dyan, bigyan mo siya. Opo. Magandang umaga po, Manong. Pamangkin niyo po ako. Siya po si Tia Melba at ako naman po si Dahlia. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin, Iha. Ako si Efren. Malayo ang aking nilakad at nakalimutan kong magbaho ng tubig. Kaya nagbabakasakali akong manghingi sa bahay. Tama po kayo ng hiningian. Napakabait po ng tiya ko. Talaga? Mukhang dito talaga ako dinala dahil mabubuti kayong tao. May kamote po kami dito, Manong Efren. Baka gusto po ninyo. Sige, maraming salamat ulit. Aray. Ano po nangyari? Napaso po ba kayo? Teka, hindi naman po mainit ang kamote. Hindi. Nanigas lang ang kamay ko. Ayos lang. Busog na ako. Sigurado po kayo? Masarap po ito. Luto ni Tia. May asin? Opo. Mahili po kasi sa maaalat si Tia. Ito ang tubig. Nilagay ko na sa malaking bote. Nako, hindi na sana. Nakakaya naman. Huwag ka nang mahiya. Galing ka pa pala saan? Sa kabilang bayan, pumupunta ako dito halos araw-araw. Pumupunta ka dito sa aming baryo? Talaga? Hindi kita nakikita. Hindi kasi ako nagtatagal. Wala din akong pamilya dito na pinupuntahan. Kung ganon, anong ginagawa mo dito? Dito nilibing ang aking buong pamilya. Teka, tama. Siya yung nakita kong matandang lalaking nasa sementeryo nung isang araw. Pasensya na, natanong ko pa. Nako, walang problema. Matagal na din ang pangyayaring yon. Kung ayos lang po sa inyo,
Pwede ko bang tanungin kung anong ikinamatay nila? Ay, dahil sa isang sunog noon, ilang taon na ang lumipas. Talaga? Nako, naaalala ko. May naikwentong aking asawa noon. Nagbolontary siyang tumulong sa mga bombero. Ang sabi niya, binata pa siya noon. Grabe daw ang dinanas niya noon. Talaga ba? May kinuwento din ba siyang iba sa'yo? Wala naman na. Yun lang ang alam ko. Nasaan naman ang asawa mo? Wala na siya. Pasensya na. Hindi, ayos lang. Ito na palang tubig. Kung sakaling may kailangan ko ulit sa susunod na mga linggo, bukas ang bahay ko. Napakabait mo talaga. Sige, maglalakad na muli ako papunta sa sementeryo. Tumango si Tia Melba at kumaway nang umalis na siya. Napahalukip-kip ako habang tinitingnan ang likod ni Manong Efren. May napapansin akong kakaiba. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon. Pinagmasdan ko siya hanggang mawala siya sa aking paningin. Pumunta na sa kusina si Tia, kaya sumunod naman ako sa kanya. Tia, hindi mo ba siya napapansin kapag dumadalaw ka sa sementeryo? Hindi. Kaya nga nagulat akong matagal na pala siyang dumadalaw. Ngunit baka hindi lang talaga kami magkapareho ng oras sa pagdalaw. Siya nga pala, yung hindi natin pagkakaintindihan kanina. Hindi natin dapat yun pinatatagal. Pagpasensyahan mo na ako kung nanggulo ako kina Tanya. Hindi po, Tia. May kasalanan din po ako. Gusto ko po kasing malaman kung ano talaga yung nangyari kay Manong Nando. At nakita kong kalagayan niya, nakakaawa po. Hindi ko kayang isipin ang sitwasyon nila ngayon. Ngunit Tia, malaki ang posibilidad na nangyayari. Dahil po sa aswang. Anong ibig mong sabihin? Alam kong magagalit po kayo kapag sabihin ko to. Ngunit pakinggan niyo ako, Tia. Kagabi po, sinugod kami ng aswang ni Merton. Ano? Ngunit, hindi naman po kami nasaktan. Tinulungan po kami ni Manang Tanya at yung gabi ding yun, lumalala ang sakit ni Manong Nando. Habang nandun sa labas ng bahay yung aswang. Diyos ko, Dahlia. Paano na lang kung nasaktan ka? Panginoon ko. Patawarin niyo po ako, Tia. Hindi po namin alam na mangyayari yun sa ganong oras. Ang ibig mong sabihin, Iya? Kaya nagkasakit si Nando dahil sa aswang? Yun po ang hula namin lalo na sa nangyari kagabi. Ngunit dahil sa nangyari sa inyo, mas nag-aalala ako sa kaligtasan mo, Dahlia. Paniguradong babalikan ka muli ng aswang. Kaya ito ang rason para hindi dapat ako tatakbo at hahayaan kayong lumaban ni Merton. Bigyan mo ako ng oras para pag-isipan ng lahat, Dahlia. Pumunta si Tia sa kanyang kwarto. Napakakatlabi na lamang ako saka umupo. Naghintay ako doon ng ilang oras hanggang lumabas muli si Tia sa kanyang kwarto na may dalang bulaklak. Napatayo ako at lumapit sa kanya. Alam kong pupunta muli siya ngayon, kaya sinigurado ko nang sasama ako. Tumingin sa akin si Tia saka hinawakan ng kamay ko. May naramdaman akong malamig na bagay doon. Tiningnan ko at isa yung krus na kwintas. Napakunot-no ako, saka nagtatanong na tumingin kay Tia. Ang kwintas na ito ay galing sa iyong tiyo. Naalala ko noon. Sinabi niyang ito ang magliligtas sa akin sa mga kapahamakan. At ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Talaga po? Ngunit para sa inyo ito. Alam ko. At ang tanging nasa isip ko lang ngayon ay ang manatili kang ligtas kahit anumang mangyari. Ayoko mangharapin ang katotohanan kakalabanin natin ang aswang. Ngunit kailangan. Ikaw din, Tia. Dapat ligtas ka rin. Oo naman. Kapag ligtas ka, ligtas din ako. Hindi niyo yan sinasabi para pagaanin lang ang loob ko, ha? Oo naman, huwag ka mag-alala. Gagabayan tayo ng tiyo mo. Naniniwala kong ang kaluluwa niya ay nasa tabi pa din natin. Opo, Tia. At hindi ko rin po kayo pababayaan. Magandang umaga po. Si Merton ba yan? Aling Melba, ako po may kasalanan sa nangyari kagabi. Iyo, napag-usapan na namin yan. Hindi na ako galit sa'yo. Nagpapasalamat pa nga akong hindi mo pinabayaan ang aking pamangkin. Pero gusto ko pa din maghingi ng tawad sa inyo. Ayos lang. Nga pala. Kailangan ko munang bumisita kay Paterno. Sasama po kami ni Merton. Sige, walang problema. Sabay-sabay kaming pumunta sa sementeryo.
Habang nasa daan kami, may napansin akong taong nakatingin sa amin. Agad na lumingon ako at nakita ko si Manong Efren. Alam kong hindi dapat ako magulat ngunit nagdulot ng kakaibang pakiramdam ang kanyang pagtitig sa amin. Lumingon ako kay Merton at kinalabit siya. Ituturo ko na sana ang kinatatayuan ni Manong Efren, ngunit nagulat ako nang makitang wala na siya doon. Nanindig ang aking mga balahibo. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang yon. Naghihintay naman ng sagot sa akin si Merton, ngunit napailing na lang ako. Ipinagwalang bahala ko ang aking nararamdaman. Nang makarating na kami sa punto ni Tio, laking gulat namin nang may makita kaming patay na manok. Pugot ang ulo nito at ang dugo ay nagkalat sa puntod. Napaluhod sa gulat si Tia Melba. Ano ito? Sino may gawa nito sa puntod ng aking asawa? Tia, mukhang may nagbabanta sa atin. Hindi ako natatakot sa kung sino mang nagbabanta. Napakawalang hiya nila para gawin to sa aking asawa. Mga walang hiya. Anong ibig sabihin nito, Merton? Hindi taong may gawa nito. Isa itong babala. Pero sino ang gagawa? Wala akong naiisip kundi ang aswang. Maaaring hindi ka nagkakamali. At simula ngayon, kailangan nating mas maging mapagmatsyag. Ang asawa ko. Pinatay ka na nga na parang hayop. Ngayon nilagyan ka nitong patay na manok. Hindi ko mapapatawad ang sino mang may gawa nito. Tia, hayaan mong tulungan ka namin linisin ang kanyang puntod. Naninikip ang dibdib ko sa galit, Dahlia. Sa oras na malaman ko kung sino may gawa nito, hindi na siya sisikatan ng araw. Tanging kagatlabi na lamang ang nagawa ko dahil alam kong wala akong magagawa upang pagaanin ang loob ni Tia. Kahit ako ay nagpupuyos sa galit, malaki ang hinala kong masayang pinagmamasdan kami ngayon ng aswang. Ngunit ang hindi niya alam, mali siya ng kinakabangga. Nagtulungan kaming linisin ang puntod at nang matapos na, may napansin akong kaskas. Mas lalong naging sigurado akong ang halimaw nga ang may gawa nito. Anong balak niyang gawin sa puntod ng asawa ko? Pinatay niya na si Paterno at ngayon, ginagambala niya din ang katawan nito? Hindi na ito dapat pinapabayaan. Kailangan nating labanan ng aswang. Pero hindi dapat tayo magpadalos-dalos. Masyadong malakas ang aswang para matalo natin to. Pero may paraan naman para matalo natin siya. Pwede tayong gumamit ng mga punyal, itak, lahat para lang talunin ng halimaw na yun. Hindi ko na din ito mapapalampas. Tapos na ang aking pananahimik. Kung ganoon, kailangan nating maghanda para sa pagsugod natin. Kailangan nating isipin na dapat mas maging matalino tayo kaysa sa aswang na yun. Tama si Merton, Tia. Kung pangungunahan natin ang galit, mas lalong malalagay ang buhay natin sa kapahamakan. Anong mga dapat nating gawin? Kinakailangan nating kumuha ng mga bagay na pwedeng pangontra sa aswang. Una, ang asin at mga bawang. Naalala kong mayroong iniwan sa akin ng aking ama na pamana. Ang buntot ng pagi. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero base sa mga matatanda, malakas din itong pangontra. At mga punyal at itak. Maraming salamat, Iyo. Mukhang ikaw nang ipinagdarasal ko sa aking asawa na tutulong sa amin. Wala nga naman po. Handa akong maging bahagi ng laban. Ito ang kagustuhan ko. Ang makatulong sa kapwa. Ngumiti si Tia Melba sa kanya at tumango. Sandaling nakipag-usap si Tia kay Tio. Habang nagsasalita siya, biglang lumamig ang ihip ng hangin at dahil doon ay napapikit ako. Parang nararamdaman ko ang kaluluwa ni Tio na pumapalibot sa amin kaya napangiti ako. Alam kong hindi kami pababayaan ni Tio. Pagkatapos ng ilang oras, umuwi na kaming tatlo at naghanda sa aming pagsakay. Nang maihanda na namin ang lahat, pabalik-balik akong lumakad sa sala habang nakapamewang. Sila Tia at Merto naman ay mukhang may pinag-uusapan kanina. Anong bumabagabag sa'yo, Dahlia? Hindi ko alam. Kailangan ba nating pumunta sa sementeryo? Doon ba natin siya sasalakayin? Huminaong ka. Napag-usapan namin ni Tia Melba na kami ang pupunta sa sementeryo at dito ka lang sa bahay. Kung sakali mang dito pumunta ang aswang, iligtas ka at masasabihan mo kami.
Ano? Paano masasabihan? At bakit ako nasa bahay? Kailangan ninyo ng tulong sa labas? Merong maliit na kampanilya akong dinala mula sa bahay. Gagamitin mo to para magbigay ng tunog. Kapag marinig namin yon, pupunta ka agad kami dito. Ngunit paano kung nasa sementeryo ang aswang? Kayong dalawa lang ni Tia. Huwag ka mag-alala, Dahlia. Kung umabot ng 1 oras at wala kang naramdaman, pwede mo kaming puntahan. Nag-aalala pa din ako. Iha, Dahlia, kinakailangan nating gawin ito upang mas madali nating matatalo ang aswang. Ayoko. Iniisip ko pala na nandun kayo at nakikipaglaban. Natatakot na ako na baka hindi. Iha, makinig ka. Walang mangyayaring masama. Kung itong natatanging paraan para mamuhay na muli tayo sa normal at maipaghiganti ko ang iyong tiyo, kailangan natin itong gawin, Dahlia. Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Tia. Kailangan nating maging matatag at magtiwala tayo sa Panginoong gagabayan niya tayo. Sige po. Basta kung umabot ng 9:00 na wala pa kayo, pupunta na ako para tumulong. Oo, Iya. Maraming salamat sa pakikinig sa amin. Tumango ako at niyakap niya ako. Ayoko pa din sana silang payagan ngunit mukhang buo na ang kanilang desisyon. Pagkatapos nilang naghanda, sinigurado nila Tia Merton na sarado na ang bahay habang ako ay nag-aalala pa din sa kanilang kaligtasan. Hindi nagtagal, lumapit na sila sa akin at hinalikan ako sa noo ni Tia. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot at lungkot, kaya mas lalo akong kinabahan. Bago pa man sila makaalis, hinawakan ko ang kamay ni Tia. Ipangako mo, Tia. Nababalik kayong buhay at walang sugat sa katawan, ha? Dahlia, Kung ipapangako niyo, mas mapapanatag ako. ipinapangako ko, Iya, at ikaw din. Kahit anong mangyari, huwag kang magbubukas ng pinto sa hindi mo kilala. Opo, Tia. Basta ang ating plano, ha? Susunod ako sa inyo. Oo, Iya. At ikaw, Merton, papaluin pa kita ng maraming beses. At magbabangayan pa tayo, ha? Siguraduhin mo nang hindi ka magpapatalo sa aswang. Oo naman. Ako magpapatalo? Sus, ang kisig ng katawan ko. Seryoso ako, isa! Oo, pangako. Kahit anong mangyari, mananalo tayo sa laban sa aswang. Sige, mag-iingat kayo, ha? Sige, Iya. Ay, ngayon pa lang, hindi na ako mapakali. Panginoon, naway kabayan mo kami. Ako man o sila ang unang suguri ng aswang. Sana hindi mo kami pabayaan. Dumating na kaya sila sa sementeryo? Napakatahimik ng paligid. Sa sobrang tahimik, kinikilabutan ako. Teka, ibig sabihin ba? Sa sementeryo sumugod ang aswang? Ang Diyos ko, kailangan ako nila, Tia. Teka, bakit hindi mo buksan ang pinto? Hindi. Nakakandado sa labas. Tia! Merton! Bakit ako lang ang gusto niyong iligtas? Hindi ko kayang dito lang manatili. Sa bintana. Teka. Pati dito nakasarado sa labas. Kailangan nila to. Para lang ba sa kaligtasan ko? Dahlia! Dahlia, tulong! Tulong! Buksan mo ang pinto! Manang Tanya? Anong nangyayari? Ang aking asawa, naging isang halimaw. Tulungan mo ako, Dahlia! Diyos ko! Manang Tanya! Hindi ako makalabas sa bahay na to! Kinulong nila ako eh! Nakikita ko ang paglapit niya. Tulungan mo ako, Iha. Tulungan ninyong asawa ko. Anong gagawin ko? Teka, may martilyo sa kusina. Sandali lang po. Nanginginig ang aking kamay. Hindi ko kaya to. Tulong, Dahlia! Tulong! Mabubuksan ko naman ang Tanya. Isang hampas pa ay nabuksan ko na ang pinto.
Agad kong nakita si Manang Tanya na duguan ang kanyang mga binti. Nanlaki ang aking mga mata sa naging kalagayan niya. Lalapit na sana ako sa kanya nang biglang may nakita akong nilalang na mabilis na tumatakbo palapit sa amin. Agad akong kumilos at ipapasok ko na sana si Manang Tanya nang maramdaman kong matutulis na kuko ng aswang na dumapo sa aking tagiliran. Kaya napahiyaw ako. Pinilit kong magpumiglas ngunit hindi ko nagawa. Tumayo si Manang Tanya para tulungan ako. Ngunit hinampas lamang siya sa pader. Dahilan para mawalan siya ng malay. Nanginginig ang aking katawan nang maramdaman ko ang matutulis nitong ngipin. Sisigaw na sana ako nang biglang hinampas nito ang aking ulo sa pader. Dahilan para mandilim ang paningin ko hanggang sa nawalan ako ng malay. Dahlia! Walang hiya ka! Bitawan mo siya! Ang iyong minamahal na babae ay nandito na sa aking mga kamay! Huwag mong sasaktan ang pamangkin ko! Dahlia, huwag ka magalala. Ililigtas ka namin. Ililigtas? Paano? Ako nga lang, nahihirapan kayong talunin ako. Ngayong dalawa na kami. Tia! Merton, sugatan na kayo! Wala lang to, Dahlia. Malakas pa kami. Kaya naming talunin ang mga halimo na yan. Wag! Bitawan niyo siya! Ako na lang! Wag mo na siyang idamay! Bakit naman hindi? Pamilya pa din naman siya ni Paterno. Magmamakaawa ako. Bakit mo sa amin ginagawa ang lahat ng ito? Bakit? Mukhang hindi pa nasasabi sa'yo ng asawa mong isa siyang mamamatay tao doon. Anong mamamatay tao? Hindi mo ba naalala ang sinabi mo noong sunog? Yung nagboluntaryo si Paterno? Anong ginawa niya? Hindi ba niya sinabi sa'yo na binabayaan niya ang isang buong pamilya? Ang pamilya ko, habang kanyang kaibigan, ang kanyang unang iniligtas. Buong pamilya ko ang namatay noong araw na yon at ako lamang ang natira. Ngunit hindi lang si Paterno ang pwedeng tumulong sa pamilya mo! Lente! Siya ang naroon at iba pa rin ang sinagip niya. Kaya marapat lang talaga na kayong lahat ng pamilya niya ay mamatay. Walang matitira sa inyo tulad ng pamilya ko. Manong Efren! Itigil mo na to! Sa tingin mo ba magugustuhan ng pamilya mo ang ginagawa mo? Tumahimik ka! Tinusok ng aswang ang aking binti dahilan para mapaluhod ako habang umiiyak. Lihim akong nanalangin habang nakatingin kina Tia na sumusugod sa aswang. Wala akong nagawa. Ang buong katawan ko ay nangihina pa. Nakita ko kung paano tumilapon si Tia at bumagsak malapit sa puntod ni Tio. Dahil doon, nagkaroon ako ng hindi maipaliwanag na lakas. Lahat ng yun ay nagmumula sa aking galit. Buong lakas kong tinanggal ang kwintas ko at isinuot kay Manong Nando. Hindi ko man lang alam kung nakakatulong ito, ngunit may parte sa aking nagsasabing ito ang natatanging paraan. Tanggalin mo ito sa aking leeg! Anong nangyayari? Ang aking asawa, Nando! Simula na ito ng pagkatalo mo. Tia! Tia! Dumudugang yung ulo. Ano pwede kong gawin? Dahlia, tulungan mo akong manalangin. Alam kong tutulungan tayo ng iyong tiyo. Tawagin natin ang kanyang kaluluwa upang magkaroon tayo ng lakas. Opo, Tia. Tiyo Paterno, tulungan mo kami. Kailangan namin ng iyong lakas upang iligtas ang mga tao laban sa kamay ng halimaw. Paterno, pakinggan mo kami. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Dahlia, sindihan mo ang kandilang yan. May nakatagong posporo dyan sa gilid. At sa oras na sindihan mo, huwag mo nga hayaang mamatay. Opo. Tulungan mo kami, Paterno. Tulad ng pagtuturo mo sa akin, paano ko matatawag papalapit sa akin ang iyong espiritu? Bahagya akong nagulat sa sinabi ni Tia, ngunit hinayaan ko siyang magsalita. Marami siyang binigas na parang Latin na salita bago tuluyan siyang nawala ng malay. Lalapit na sana ako sa kanya
nang biglang lumamig ang ihip ng hangin. Naalala ko ang sinabi ni Tia na hindi ko dapat hayaang mawala ang apoy na nasa kandila, kaya wala akong nagawa. Napatingin ako kay Merton na kinakalaban si Efren. Susugod na sana si Merton nang biglang napahinto ito, at sa mga sandaling iyon, nakita kong nag-iba ang kanyang aura. Itigil mo na to, Efren! Hindi ko kasalanan ang nangyari sa pamilya mo noon! Hindi pa ba sapat ang iyong pagpatay sa akin? Teka, si Tio. Paano nga? Tinawag ng asawa mo ang iyong espiritu? Tulad ng palagi mong gustong gawin, ang mag-toast tayo. Ngayon mo na ako harapin! Pinatay mo ang pamilya ko! Hindi ko sila pinatay. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Binalikan ko sila noon at sinubukang iligtas, pero sinabi sa akin ng isang bombero na may kumukuha na sa kanila. Hindi! Hindi totoo yan! Maaari ba, Efren? Itigil mo na to! Sinaktan mo na ang kaibigan ko. Pinatay mo na ako. Hindi pa ba yun sapat? Hindi pa! Hanggang nandito pa lahat ng pamilya mo, hindi ako hihinto! Pwes, hindi ka na din sisikatan ng araw dito! Sumugod si Merton at labis ang aking pagkagulat nang makitang mas lalo siyang lumakas at natatamaan niya na ang aswang sa katawan nito gamit ang buntot pagi. Galit na humihiyaw ang aswang, ngunit hindi si Merton humihinto. Biglang lumuhod ito sa harapan ni Merton nang unti-unti itong mawalan ng lakas. Pinagmasdan kong tumulo ang dugo ni Manong Efren sa damuhan. Akala ko hindi na siya gagalaw nang biglang mabilis siyang tumingin sa akin at ngumisi. Nanindig ang balahibo ko at sobrang bilis ng mga pangyayari. Nakita ko na lang na hinahabol ni Merton si Manong Efren na may hawak ngang matulis na kahoy. Nang lalapit na ito sa akin, napapikit na lang ako. Ilang segundo na ang lumipas, ngunit wala akong naramdaman. Melba! Ang asawa ko! Paterno, ikaw ba yan? Ah! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Nagawa kong patayin ang minamahal mo sa buhay! Tia! Diyos ko! Tia! Kumapit ka lang! Nakita ko kung paano hilahin ni Merton si Manong Efren palayo at paulit-ulit itong sinuntok hanggang hindi na ito halos makagalaw. Buong lakas na hinambalos ni Merton ang aswang sa lupa at isang malaking bato ang kinuha niya bago pa ulit-ulit itong hinampas sa ulo nito. Tanging tunog lang ng dugong tumatalsik ang pumapalibot sa buong paligid. Tio Paterno! Dahlia, sinaktan niya ang tiya mo. Patay na din siya, Tio! Tama na! Paterno, Melba, nandito ako. sa wakas, magkakasama na ulit tayo. Melba, hindi. Marami ka pang gustong gawin, di ba? Hindi mo kailangang sumama ka agad sa akin. Ngunit alam mong gusto ko yung gawin kapag kasama kita, di ba? Hindi ko kayang mawala ka, Paterno. Araw-araw akong umiiyak at gabi-gabing gusto kitang makasama. Kaya nagpapasalamat akong tinuruan mo ko noon kung paano tawagin ang mga espiritu na gusto kong tawagin. Melba, masakit pa din sa puso kung nakikita kang namamatay. Patawarin mo ko. Hindi ako lumaban nung gabing yun para sa kaligtasan mo at ng kaibigan ko. Tio, maraming salamat sa pagtulong sa amin. Hindi ko inaasahang makikita kita ngayon. Ako ay isa ding albularyo noon. Ngunit tinago ko lamang ito sa iyong tiya at sa ibang mga tao dito upang mamuhay kami ng normal tulad ng gusto niya. Kaya marami siyang alam tungkol sa mga pagtatawag sa mga espiritu. Sinabi mo man sa akin o hindi na ikay isang albularyo. Hindi pa din doon mababago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang magpahinga. Dahil iya, patawarin mo din ako sa mga nagawa ko. Wala ka pong nagawa, Tia.
Wala ka pong kasalanan kaya huwag ka mahingi ng tawad. Yung pangako ko. Napakagatlabi ako sa sinabi niya at napakagulgol sa kawalan. Hindi nagtagal naramdaman kong nawala ng enerhiya ang kanyang kamay at huminto na din ang kanyang paghinga. Hindi din nagtagal, nakita kong naubos na din ang kandila kasabay ng pagkawala ng malay ni Merton. Ilang sandali lang, nagising siya at gulat siyang makita ang kalagayan ni Tia na may kahoy na nakaturok sa kanyang tiyan. Ano nangyari? Ba't ako nandito? Si Tia? Wala na siya, Merton. Wala na. Dahlia, patawarin mo ko. Hindi ko maalala ang mga nangyari. Niligtas ako ni Tia. At ang kumamit ng katawan mo ay si Tiyo. Sumanib si Manong Paterno sa akin. Oo. Iya, Dahlia. Patawarin mo ko at wala akong nagawa. Melba, patawarin mo ko. Hindi ko malang ito nasabi sa'yo. Sana'y mapatawad mo ko. Wala po kayong kasalanan, Manang Tanya. At alam ko pong pinapatawad na niya kayo. Hindi ko alam kung paano kayong pasasalamatan. Ikaw at ang tiyo at ang tiya mo. Kayo ang nagligtas sa aking asawa. Gumaling na ho ba siya? Oo. Ngunit wala pa siyang malay. Kaya lubos ako nagpapasalamat. Walang alaman po, Manang Tanya. Lumuhod siya at hinawakan ng kamay ni Tia. Mas lalong sumabog ang aking emosyon. Parang hindi pa din totoo ang lahat. Ilang sandali lang, nagpakita na ang haring araw. Napatingala ako kasabay ng pagtama ng sinagdang araw sa aking mukha. Dumaloy ang aking mga luha sa aking pisngi. Tumingin ako sa katawan ni Tia at nagdesisyong doon siya ilibing sa tabi ni Tiyo. Nagtulungan kaming tatlo sa paglilibing. Nang matapos, tumulong din si Merton sa pagbubuhat kay Manong Nando pauwi sa kanilang bahay. Payat pa din siya, ngunit wala na ang kanyang sugat sa binti. Hindi na din maputla ang kanyang katawan. Huminto ako sa bahay at nagpatuloy muna sina Merton sa bahay ni Manang Tanya. Tia, hindi ko alam kung paano ko malalampasan yung paghihirap. Habang inaalala ko ang pangyayari kanina, hindi ko matanggap na wala na kayo ni Tiyo. Panginoon, bakit niyo hinayaan ang lahat ng ito? Dahlia? Merton, bakit sa amin nangyari ang lahat ng ito? Ano bang kasalanan ng pamilya ko sa mundo? May mga bagay na ginagawang Panginoon para mas patatagin pa tayo. At dahil alam niyang kaya na nating tumayo sa sarili nating mga paa bago sila mawala. Tulad ng aking mga magulang. Akala ko noon, hindi ko na kaya. Akala ko, wala nang pag-asa pero heto ako ngayon. Napakasakit lang kasi, Merton. Napakasakit. Nakita ng dalawang mata ko kung paano siya namatay. Dahlia, nandito lang ako. Hayaan mo lang sarili mong makaramdam ng sakit. Dahil hindi yan kaagad mawawala. Pero nandito ako para tulungan pagilingin ang sugatan mong puso. Maraming salamat, Merton. Sa lahat-lahat. Walang anuman. Palagi mo lang tatandaan. Kung may pagsubok, may ginhawa. Mapait akong napangiti at hinayaan ang sarili kong umiyak. Ilang araw akong nanatili sa bahay nila Tia at araw-araw din akong bumibisita sa kanila. Sinasamahan din ako ni Merton. Ngayong araw, ito ang huli kong pagbisita ngayong buwan dahil kinakailangan ko nang umuwi sa aming siyudad. Masakit man, ngunit kailangan kong sabihin ito kay nanay at ang iba ko pang kapamilya. Wala akong komunikasyon sa kanila kaya kailangan kong umuwi. Paano ba yan? Uuwi na ako, Merton. Ganun ba? Hindi na kita magagambala?
Nangiinis ka na naman ba? Hindi, binibiro lang kita. Mag-iingat ka ha. Ikaw, saan ka pupunta? Uuwi ka din ba? Siguro. Tapos na din ang pakay ko dito sa baryo eh. Huwag mong sabihin ako ang pakay mo. Kapag sinabi ko bang oo, maniniwala ka. Kahit kailan pala biro ka talaga, no? Nga pala, bibisita muna ako kay Manang Tanya. O sige, pupunta din ako doon ngayon. Sama na lang tayo. Sus! Gusto mo lang akong makasama eh. Paano mo nalaman? Halika na nga. Sabay kaming pumunta kina Manang Tanya. Sa maraming araw na aking pananatili dito, hindi ako iniwan ni Merton. Sa bawat araw na umiiyak ako, palagi siyang nariyan para damayan ako. Kahit na ang pagbibigay sa akin ng pagkain, kapag wala akong gana ay ginagawa niya. Lihim akong napangiti habang sumusulyap sa kanya. Hindi mo na kailangan magnakaw ng tingin. Nakikita ko din naman eh. Hoy! May nakita lang akong kulangot mo, no? Ha? Nasaan? Biro lang. Manda ka sa akin. Hoy! Mas bilisan mo pang tumakbo! Hahabulin kita! Manang Tanya! Tulungan mo ako! Si Merton, hinahabol ako! Nako naman kayong dalawa. Akala ko naman kung anong hinihingan mo ng tulong. Si Merton alam kong hindi yan magpapatalo. Ay, ang bilis mo lang tumakbo ah. Umidahon nga muna kayo mga iho-iha. Hali kayo, pumasok muna kayo. Nandoon sa loob si Nando, nagluluto ng ulam. Kumain muna tayo. Ay nako, nakakahiya po. Anong nakakahiya? Pumasok na kayo sa bahay. Nando, nandito ang mga bata. Hoy! Ay nandito pala kayo. Dahlia, Merton, sakto may niluto akong minudo. Halika, umupo muna kayo. Maraming salamat po. Kamusta ka naman, Dahlia? Ayos lang po. Kayo po, kumusta po ang katawan ninyo? Alam mo, labis ako nagpapasalamat sa inyo. Akala ko hindi na ako gagaling ngunit dahil sa tulong mo at sa kwintas na ito, gumaling ako. Mabuti naman po, Manong. Yang kwintas po pala na yan. Kay Tiyo Paterno po yan. Talaga? Kaya pala pamilyar. Eto, kailangan ko nang ibalik. Nako, wag na po. Aking munting regalo po yan para sa inyo. Maraming salamat, Iha. Walang araw na hindi ako nagsisisi na hindi ako tumulong sa inyo. Nako, wag niyo pong sabihin yan. Hindi, kailangan kong humingi ng tawad. Dahil sa akin, nalagay ang buhay mo sa kapahamakan. Ngunit dahil yun sa pagkontrol sa katawan mo ng aswang, hindi niyo po yun kasalanan. Ay, nung araw na yon, bago ako magkasakit, sinabihan ako ng iyong tiyo na mag-iingat, lalo na kung may lalapit sa aking matandang lalaki. Hindi ko alam na, yun palang tinulungan ko nung gabing yun, ang sinasabi niyang matanda. Simula noon, tinutulungan ako ni Paterno na gumaling sa aking sakit. Ngunit walang sino man ang nakapagpagaling sa akin. Isang araw, bago ko nabalitaan na patay na siya, sinabi niya sa aking haharapin niya ang matanda. At hindi ko naman alam na ikakamatay niya yun. Manong Nando. Ang paratang ng aswang na isa siyang mamamatay tao dahil sa pangiiwan niya sa isang pamilya ay hindi totoo. Dahil binalikan ito ni Paterno pagkatapos niya akong iligtas. Ngunit hindi na siya tuluyang pinapasok dahil sa lakas ng apoy. Mabuti ang puso ng iyong tiyo. Opo, Manong. Kaya hanga po ako sa kanya Ngunit may mga pagkakataong hindi natin maiiwasan. At may mga hindi pagkakaintindihang maaaring sumira ng lahat. Masakit po. Pero kalaunan, natututunan ko na pong tanggapin ang lahat. Ay, napakalakas ng iyong puso, Dahlia. Hanga ako sa'yo. Pareho kayo ng Tia Melba mo. Nasaksihan ko din kung paano niya ako palaging ipinaglalaban sa mga masasamang tao noong mga bata pa kami. Nakakalungkot lang na hindi ko man lang siya napasalamatan sa lahat. Alam mo bang doon, hindi siya nag-atubiling magpagulpe sa grupo ng mga babae para iligtas ako. Ganon din kabaitang yung tiya. At hindi ko yun makakalimutan.
Dahil sa mga sinabi niyo, mas lalo ko silang nakilala at mas lalong inahangaan ko po sila. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kanilang nakaraan. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, Iha, huwag ka mag-alinlangan na sabihan kami. Hindi kami magdadalawang isip na tulungan ka. Opo. Ay, napakasaya ngayon ang aking puso. Pwede bang ako naman na magpasaya sa iyo ngayon? Aha? Ano, Merton? Wala. Ang sabi ko, Manong Nando, nagugutom na si Dahlia. Hoy! Ikaw lang may sabi niya na. Nako, hindi ako magugulat kung makita namin kayo at kayo ay magkasintahan. Po! Naku, magkaibigan po kami. Ay, naku, Nando. Huwag mo muna silang pamunahan. Hayaan mong unti-unti nilang malaman at maging totoo sila sa isa't isa. O siya, sige na, kumain na tayo. Maraming salamat po sa pagkain. Walang anuman. Nga pala, bakit ka na pa rito, Iha? Gusto ko lang pong sabihin na babalik na po ako sa syudad ngayon. At gusto ko lang pong magpaalam. Pero babalik po ako. Kasama po sila nanay at ang aking ibang pamilya po. Mag-iingat ka palagi, Dahlia. Maghihintay kami sa iyong pagbabalik. Opo, hindi namin makakalimutan ang lugar na to. Dahil dito nagsimula ang lahat ng aming mga alaala. Kahit maraming nangyaring nakakadurog ng puso. Ngumiti si Manang Tanya sa akin at tumango. Binigyan pa nila ako ng pagkain kahit na tumatanggi ako. Buong tanghali na puno ang bahay ng tawanan. Isa-isa ko silang tiningnan at sa likod parang nakikita ko ang dalawang kaluluwang nagtatago sa dilim. Napangiti ako. Wala akong takot na nararamdaman. Alam kong sina Tiyo at Tia iyon. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na muli kami ni Merton. Uuwi ka na talaga? Oo. Ikaw din naman, di ba? Sabay na tayo. Pwede ba kitang may hakap? Ha? Nakakagulat naman ang mga sinasabi. Merton! Di ko pa nga sinasabing oo, niyakap mo na ako. Kahit isang minuto lang. Hayaan mo lang akong yakapin ka. Alam kong malakas ka, Dahlia. Pero kapag kailangan mo ng sandigan, palagi lang akong nandito. Paano kung malayo ka? Kaya kong iwan ang lahat ng ginagawa ko para puntahan ka. Merton naman eh. Hindi ako nagsisinungaling, Dahlia. Paninindigan ko ang sinabi ko. Paano kung sabihin kong ayaw kong lumayo ka na? Gusto kong samahan mo ako. Walang problema ha. Masusunod. Napangiti ako. Wala kaming inaamin sa isa't isa. Ngunit parang klaro na sa amin kung ano ang aming mga nararamdaman. Tumango ako ng maraming beses at niyakap siya pabalik. Tinupad ni Merton ang kanyang sinabi. Sumama siya pabalik sa syudad at sabay naming sinabi sa pamilya namin ang lahat ng nangyari. Hindi naging madali ang lahat, ngunit kalaunan natanggap na nila. Sasabihin na din ba natin sa kanila? Iyan eh kung handa ka na. Alam mo naman si nanay, hindi mo agad mapapasagot ng oo. Kukunin ko muna ang loob niya. Tulad ng ginawa ko sa'yo. Kahit gaano pa yung katagal. At dyan nagtatapos ang kwento ng aking Lola Dahlia. Alam kong halo-halong emosyon na ang inyong nararamdaman. Ganon din ako. Ngunit marami akong natutunan mula sa pagpapatawad, pagtutulungan at ang pagmamahalan. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Lola Dahlia. Nasasabik na siyang basahin ang inyong mga komento. Kaya sana kahit maliit lang ang mensahe, ay may maiparating kayo sa kanya. Lahat ay babasahin ko kay Lola. I-comment nyo lang po kung ano yung pinakamagandang parte ng kwento na nagustuhan nyo. Muli, ako si Warren. Nagpapaalam.